Ang lahat po ng kapurihan, ang pagsasalamat, at ang kaluwalhatian ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dubling paggalang po sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida at sa patuloy na pag-alaala sa ginintuang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa mga beloved Almeida children po. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nabigyan po ako ng gintong pagkakataon upang luwalhatiin po ang pangalan niya. Ako po'y nasib sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade, hindi po dahil sa mga problema at karamdaman. Nasib po ako sa ministeryong ito dahil sa Maluso bombing po. At that time po kasi, that was 1999, nasa Zamboanga po kami. Itong grupo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, nagkrusada po sa Maluso, Basilan. Andyan po na binumba po sila ng mga Abu Sayyaf group. At saka maraming sugatan po at may mga namatay din po. Yung sister, tinamaan po ng sharp nail sa mata. Namatay po siya. Tapos yung isang brother, tinamaan din po sa mukha. Patay din po. Napanood lang po namin sa TV. Ngayon po, isang araw, may kapitbahay kami na membro pala ng Jesus Miracle Crusade. Nag-house to house po siya sa barangay namin. Kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabuhay po daw yung mga namatay sa Maluso bombing. Ang sabi pa niya, kung sino daw ang gusto makakita, magpakyaw po daw siya ng jeep at saka libre pa niya kami ng pagkain. So ang sa amin naman, na-challenge kami kasi nabuhay muli tapos ilibre pa kami ng sasakyan at saka pagkain. Pumunta po kami sa gawain po. Sumama kami sa sister na yon. Ngayon nakita po namin doon sa gawain po na nabumuli yung mga namatay sa Maluso bombing. Praise the Lord. So, sa yun, lahat po kami na pumunta, tumanggap po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Time rin po, may beloved baby ako na more than a year. Since ipinanganak ko po siya, labas-pasok na po kami sa hospital. Tinatanong ko po sa mga doktor kung ano ang karamdaman ng baby ko, bakit ganun. Gagaling saglit, pasok na naman sa hospital, gagaling, hospital na naman. Hindi naman po matukoy ng mga doktor kung ano yung karamdaman ng beloved baby ko. Ang sabi lang, ganyan na talaga yung sit-up ng buhay ng anak mo habang nabubuhay siya. Hanggang paglaki, labas-pasok na lang yan sa hospital. Di nung isang araw, after ako mabaptize dito, sinumpong yung beloved baby ko. Dinala ko sa hospital kasi baby in Christ pa po ako noon. Parang hindi ko pa po na-absorb yung pananampalataya. So, itinakbo namin sa hospital. Nung pagdating po sa hospital, sabi ng doktor, wag mo na i-admit, Mrs. kasi oras na lang ang hinihintay dyan, malalagutan din yan ang hininga, kaysa magagastusan ka lang. Tingin ko po sa beloved baby ko, mga minamahal, paisa-isa na lang ang hininga, tapos hindi pa nila inaasikaso. Nagmamakaawa po ako sa doktor, sabi ko, Dok, asikasuhin niyo ang anak ko habang nandito na kami sa ospital. Kasi kung may mangyaring masama dyan, kakasuhan ko kayo ng negligence. Andyan po na-provoke po ang doktor, mga minamahal. Sabi, huy, Mrs., hindi kami mga Diyos. Himala na lang kung gagaling pa yung anak mo. Sabi sa akin ng ganun. So, at that time, mga minamahal, hopeless na po talaga ako. Hanggang sa may isang sister na nandun rin pala sa ospital, nagsabi sa akin na, sis, dalhin natin sa pastoral yung anak mo kasi wala naman yan magagawa ang mga doktor. Sabi ko naman, kung dito nga, ospital, maraming aparatos, hindi na daw kaya. Doon pa kaya sa pastoral, walang gamot doon.
naalala mo ba yung mga namatay sa Malusuba? Binuhay siya ulit ng mahal na Panginoon. Yung anak Milian, wala yung kasalanan. Ibubuhayin yan ulit ng mahal na Panginoon. So, sumama po ako mga minamahal. Nung sa sasakyan pa lang po, papuntang gawain, bumigay na po yung Beloved. Nalagutan na po siya ng hininga. Sabi ko, ate, uwi na lang tayo. Wala na tayong magagawa kasi nalagutan na ng hininga itong anak ko. Ang sabi niya, sis, kung tayo walang magagawa, ang mahal na Panginoon meron. Tuloy tayo. At that time, mga minamahal, pagdating namin sa pastoral, kasi yung beloved and honorable pastor natin at that time, nasa Talipaw, Hulos-Sulos. So, ang mga manggagawa po, lahat longer fasting. Nung napatungan po kami magnanay ng kamay ng mga manggagawa, ang akala ko po, nakaapak ako ng live wire kasi para akong kinuryente. Andyan pong napasigaw po ako ng lakas hanggat yung beloved baby ko na wala ng buhay, narinig kong dumighay at umiyak. Binuhay siya muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binuhay muli ang beloved baby ko na ang sabi ng doktor, pasanin ko lang raw siya pag nabubuhay siya kasi inutil daw siya paglaki. Pipi, bingi, lumpo. Subalit nung sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, lahat po ng sinabi ng doktor ay kabaliktaran. Yung beloved baby ko po, since daycare siya, ino-observe ko siya kasi gawa nga yung sinabi ng doktor na inutil siya or bobo. Nung sa daycare pa siya, nagkaroon siya ng honor. Tuloy-tuloy na hanggang nakatapos po siya ng college. Praise the Lord, hallelujah. Nakatapos po siya ng education, major in mathematics. So nakapagturo po siya. Nung pandemic po, na-close po yung school na tinuturoan. So nag-apply po siya sa media company. Kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na regular na po siya ngayon. Ayaw na niyang bumalik sa Praise the pagtuturo. Lord. Glory to Jesus. Kaya't labis-labis ako nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil nakilala ko po siya dito sa buong katotohanan. Dahil kung Amen. Hallelujah. wala pa ako sa Jesus Miracle Crusade, isang tiyak na bagay, ililibing na lang po yung anak ko. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan, ang pasasalamat, at ang kaluwalhatian ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.